Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Chocho. Kwentuhan namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig mo yung tulad ng ages, hindi naluluma. Diba? Yun ang pinag-uusapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma. Albert! Itanong mo na ang gusto mong itanong. Maganda yun. Bata pa ako, Mars. Ayoko maluma. Ay, hey, buhay! Congratulations! My first question to Direk. Napag-usapan namin dun sa likod. Direk, ano ba, yung pag napanood ba namin yung concert, mababasak ba kami? May ganun ba kaming feeling? Kasi na namin yung pinag-uusapan yung paano mababasa. So, siguro, expect nyo na something na mababasahin yung mga mata. Dahil sa sobrang ganda ng repertoire nila. Tsaka yun, itong concert talaga ito sobrang, sa totoo lang pressure din siya talaga. Kasi nanggaling tayo sa malaki, tapos to a medium scale concert. So syempre nanggaling tayo sa malaking stage, madaming LEDs. Syempre dito ganun din. Ganun din, kasi they deserve it. Ganun talaga. So to answer your question, emotionally mababasak ka. Okay, and thank you, Direk. And to the Aegis Band. Sabi ni Jairo, kumusta? Chat lang na. Mamamaya na yan. And then yung question ko is, like, kasi you had hits, di ba? And then your hits became classic already. May pressure ba to follow up the same level of hit songs that you had up to this day? May ganun ba? Or happy na kayo doon sa mga nagawa nyo ng kanta at ayaw parang actually contento lang kami talaga kasi unang-una hindi namin iniisip na narating kami sa ganitong panahon na sumikat yung mga songs namin. Pero syempre nagkaroon kami ng challenge. Nag-iisip kami ng mga bagong idea kasi actually yung mga songs namin, brother ko, although nawala na kasi siya, kaya nahirapan kami gumawa rin ng mga songs na kahilera man lang doon sa mga songs na pinasikat namin. Kaya it's a big challenge also na meron kami mga songs na nagawa, pero I don't know kung ano nangyari kung sa push o I don't know hindi na gustuhan ng tao, hindi kami alam. Yung isang song na doon, gusto namin talaga yung lungkot. Kahit naman tama sana yung sasama pa ni Direk yung Kanta yan ni Mercy. Kanta ni Mercy yung lungkot. Napakagandang kanta, ang ganda ng meaning niya. Kaya sana may sama sa itong February 1 and 2. and yung last na lang is, I don't know if this was asked earlier, but of all the hit songs you had, what was surprising, which one of those you were very surprised na talagang nagustuhan siya ng mga tao? Ang alam ko yung halik. Halik, sinta, basang-basa sa ulan. Yan talaga yung minanong at saka yung... Pero bakit hindi nyo in-expect na mag-hit siya? Kasi dati kasi mga banda dati, mga recording, hindi nag-hit eh. Alam yung, hindi kami na umaasa. Kasi nagja-Japan nga kami. Japan kami. Gusto namin Japan kasi may pera po. Nung nag-recording po kami, biglang nag-hit po. Yun na po. Sinabay po namin yung basang-basa. Halik, sa isang album lang po yun. Luha at saka yung sinta. So this din talaga kayo maging icon. Di ba? Kasi unexpected lahat. Opo. Congratulations! Thank you. Thank you, Albert. And then down to our last question for today. We have Rachel from PEB. Ayan. Hi, good afternoon. Meron pa kayong na pwedeng ma-share na rejection na naranasan nung nagsisimula pa lang kayo as Aegis? And then siguro mas nakapag-inspire ngayon sa inyo na ay pinagdaanan namin yun, pero ito na pagtagumpayan namin yung challenges na yun. Madami po. Sa rejection,
marami. Isa kami, nung pumasok kami sa, kasi sanay kami tumugtog lang sa mga maliliit na bars. Yung malaki lang sa atin yung Southern Blues. Oo, yun ang pinaka... Tuwang-tuwa kami doon. Tuwang-tuwa kami kasi, wow, ganda. Parang pagpasok namin, tapos nakatingin sila lahat kasi naka-costume kami. Kaya gano'n. Yung show bag. Tapos napatingin sila lahat. Tapos may isang, I don't wanna name any artist, pero nagkataon na parang ayaw niya kami makasabay kasi mga nanonood sa amin, parang hindi parang fit sa kanila kasi nilituan sila. Kaya parang ayaw nila kami makasabay din sa araw ng show niya. Kasi iba yung audience namin sa audience niya. Sikat na po ito noon. Tapos, ibang rejection pa, yung sumakay sila ng taxi na bago pa lang narinig nila dun sa radio, sa taxi. Sabi niya, "Uy, wow, kanta namin yan, kuya." Sabi niya doon sa driver. Sabi niya, "Oh, kasi nakachinela, saka ano lang, wala lang." Parang isip-isip nila, "Oh, talaga? Sino to?" Ay, pero basta kung sa rejection lang marami. Pero hindi sa bar na ayaw na nilang patugtugin yung luha. Halik mo, tsaka luha. Kasi nagwawala yung mga tao. Well, kasi parang tuwa sila. Sa sobrang gusto nila yung kanta, nagbabato na sila ng mga tissue. So ayaw nung bar. Marami po. Tapos meron pong concert na sasabihin, sa ibang bansa po yun. First time namin mag-isa sa US po. Kasi talaga naman doon, kailangan mag-promote. Magbibigay ka ng mga flyers, gano'n. Sa mga city, gano'n. May mga Pilipino, tapos ibibigay ako, "Ay, ages po, nood po kayo." Sino yan? Sino sila? Sino ba yun? Gano'n. Kami po yun. I don't care. Gano'n. So kami naman po, tanggap na namin mo kasi simula pa. Umpisa pa lang alam namin kung saan po kami nanggaling. Kaya kahit yung mga ganong mga nasasaktan po kami, hindi namin po pinapakita. Kaya po, challenge. Yun po talaga mga challenge namin. Naalala niyo pa po yung unang beses na eto talagang sikat na kami. Napatunayan po ninyo na nagtagumpay po yung grupo. Kasakan. Nung nagka-award na, parang nakatanggap kami ng Platinum. sinabi quadruple platinum kami. Andun yung feeling na, sikat na kasi, ayaw namin kasi talaga nung una mag-recording. Kasi natatakot kami. Siyempre may mga pamilyang umaasa sa amin. So hindi naman lahat sisikat, hindi lahat successful. So inisip namin, pag mahito kami, mag-stay kami sa Pilipinas, hindi kami makakabiyahe, paano yung pamilya namin? Pero, sige, nag-try lang. Nag-ipon muna kami sa Japan. Nag-ipon muna kami ng 6 months, naipon namin yung pera. Kasi kung matambay man kami o ready kami, meron kami makain, yung gano'n. Ayan. Yung sikat na singer po na yun na ayaw po kayo makasabay, sikat pa rin po ngayon. Ano ba rin? Oo naman. Pag ano pong reaction pag na-encounter Naiintindihan talaga namin yun nung una. Kasi syempre, iba yung niya eh. Ano kasi siya kung sa kanta niya eh. So masisira ka naman sa piling niya, gano'n. Gano'n din kami, natatakot din kami na ma-distract siya sa kanyang show. Gano'n. Pero okay naman, so far, nung nagkita kami ulit, parang walang nangyari. Kasi hindi naman namin yung minasama. Pero, naging challenge siya. Challenge din sa amin. Mas nag-inspire pa po sa inyo. Ayan, thank you po. Last question ko po, siguro any last memory or pag-uusap po with Miss Mercy na tumatak po sa inyo hanggang ngayon na pwede niyo po ma-share? Walang iwanan.
galing po sa kanya yung salita niya. Walang iwanan. So every time may interview kami, lagi niya sinasabi walang iwanan. Tapos siya ang nag-interview. Halaga po yan na yung video po. Sige. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Meron pa po bang gustong magpahabol ng question? Ayan. Meron pa po ba? Ayan. Hello. Hello po. Hello po. Sorry po. Angelica po from Manila Standard. Since po for Valentine concert po ito, Halik sa Ulan, do you believe in love? And Opo. paano po yung nakakatulong po sa inyo as a fan? Sa una po in love, tapos biglang iwalay. Kaya nga basa sa halik. Ay, alik sa ulan. Kasi nung muna yan, di ba? Halik sa ulan. Kasi, love mo na. Tapos biglang iiwanan ka lang. So kaya, naglakad, nabasa sa ulan. Kasi naghiwalay. Yun po yung meaning nun. And with that po, pag broken-hearted po kayo, nakikinig po ba kayo sa sarili niyo songs? Ano po yung go-to ages songs? Opo, nakikinig din kami. Kagaya ng kay Mars, yung alam mo hindi namin naririnig lagi kasi lagi pinapatugtog yung salamat po. Yun. Maraming salamat sa inyo na nakita ko ang tuwang at tulay na paglalakbayan at sa pagtingin pagkalit meron na sapat na liwanag para sa inyo.